Hello guys, tara palitan natin itong plug na nabili kong mini fan sa online. So medyo manipis compare doon sa talagang sa legit. Ito yung legit, ito yung branded Omnian. Ito yung kasamang power cord niya, manipis yung kanyang mga prong, delikado yan. Pwede mag-cause siya ng arcing at sunog pagtagal. So ingat po kayo ngayon itong buwan ng Marso o Fire Prevention March. Ngayon pong month of March. Fire Prevention, ingat po tayo lahat. Okay, so dahil nagiinit ang March, painit ng painit, so yung mga gamit natin ay laging ginagamit. So para maiwasan ang pagkasunog, pwede naman kayong bumili ng mga nabibili sa online. Nga lang, wala siyang tinatawag na DTI markings. So consider nyo na lang yung kaligtasan nyo. So pinalitan ko yung isang wire nito, nahinang ko na. Tingnan nyo kung gaano kanipis yung kanyang wire. Ayan o. Halos kasing nipis ng buhok. O makapal ng konti sa buhok. Tapos balatan natin itong ilalagay nating wire dito. Iyan na natin. Strip natin yung wire. Ganyan lang po tayo nag-strip ng wire. Kasi wala akong wire stripper. So hinilang ko na po dito sa may sa may kabila ng motor. Tapos eto, luluwagan lang natin yan. Bali itong fan na to ay 30 watts. So kung meron kayong regular na desk fan, stand fan na 60 watts ba yun o 65, halos kalahati yung matitipid nyo sa kuryente. Pero matitipid nyo nga, siguraduhin nyo muna ligtas yung inyong wiring, pati yung outlet nyo, pati yung plug nito, kasi pag manipis yan, prone talaga yan sa disgrasya. So ito, binaklas ko na, pagdidikitin ko na dito. Okay, manipis yung wire nito guys. Kuha tayo ng heat shrink. So magkano ko to nabili sa online? Nabili ko po to ng 270. Kasama na po doon yung shipping. Nasa sa iyo kung saan kayong bibili. Meron din iba mas mura, mga nasa 260. Pero tingnan nyo muna yung sa online kung mataas ang ratings niya. Ibig sabihin ay mataas yung points niya, kasi pag hindi po ganon, pwedeng mahirap pagkatiwalaan yung reseller. May mga issue kadalasan. Pero pag mataas naman, na 4 point something pataas, okay po yan. Wala naman tayong pinapatamaan. Basta kung bibili kayo, gusto nyo makamura, gawin itong process na to para hindi madisgrasya ang inyong appliances, pati yung inyong ari-arian sa bahay. Ihinangin ko lang guys ha. Parang yung wire niya mayroon hinangin. Okay naman, nahinang na siya.
Parang maliit yung heat shrink tube na nailagay ko. Mali yata yung nailagay ko. Heat shrink na natin. Parang naninipisan ako. Wala ako guys ng electrical tape. Mabuti na sigurado kaysa sa bandang huli ka magsisi. Yan, lagyan natin ng electrical tape kahit meron ng heat shrink. Tayo lang ang gumagawa niyan. Iba kasi heat shrink lang. Yan, so meron na siyang electrical tape. Lagyan pa natin ng isang patong. Pa-counter clockwise naman. And then naikabit na natin to. Tanggalin natin yung dating wire. Yan, kinalas ko na po yung dating wire. Huwag na natin gamitin yon. Dispatcha na natin yon. Ang problema, paano ko ibabalik to? Yan ang mali ko. Kinalas ko, hindi ko na may babalik. So, ganun na. Huwag ganun guys ha. Pag ginaklas nyo, alam nyo paano ibabalik. Tapos, gamit tayo ng cable tie. Maliit lang. I-cable tie natin to para secure. Huwag masyadong mahigpit. Kasi ano yan, nagmumove yan. So, para sure, ikabit muna natin kung gagana yan. Putok naman yung pag mali. Joke lang yun ah. So, ito umiikot guys. So, hindi nyo lang makita pero ayun o. Mahirap siyang pigilin. Kaya naman. Hanggang number 2 lang po yung bilis nito guys. Yung number 2, mahirap pigilin. Number 1, kayang pigilin. Tanggalin na natin. So, huwag nyo ko gagayahin ha. Pag wala kayong idea dito, huwag nyo gagawin yun. Baka sabihin nyo, sinit. Pinapagaya sa amin. Huwag ganun. Bawal yun. Okay, so assemblein na natin itong electric fan. Ang tanong kung may assemble ko pa to o hindi. Baka hindi ko na to ma-assemble. Bye-bye na. Ang brand dito guys ay Peipeng. Wala naman siyang wala siyang info sa internet kasi magawang China. Wala kay asahan. Ito ay
Ang tawag dito ay AC motor, pero wala siyang capacitor. Hindi ko alam kung ba't wala siyang capacitor o yung capacitor niya ay built-in. Pero tingin ko hybrid yung kanyang AC motor. Kaya wala akong masabi. Ayun, no? Yung kanyang armature saka yung stator niya nandito. So wala namang magnet yan. Kaya ang AC motor. Yung isa pa nagbabaklas tayo, hindi natin alam kung paano ibalik. So naikabit ko na yung kanyang body, yung chassis. Ganito po itsura niyan. Tamang higpit lang. Tapos ito yung kanyang fan dito. Yan nyo lang siya guys, tawag doon. Isasalpak nyo lang. Ganyan, no. Wala lang, ganun lang. Isang tornilyo hindi ko makita. Ito pala. Doon sa kanyang ano tawag doon? Sa oscillator. Para mag-move siya ng left and right. Tapos yung kanyang stand dito sa harap. Parang meron ako nakakalimutang ikabit . Yung tinatawag na cable stress. Cable stress protection. Problema, makapal yung wire ko. Teka-pause ko muna. So ginawa ko na ng paraan yung cable stress para may pasok. So ayan, okay na. Kapit na natin to. Ito yung kanyang clamp saka yung stand niya. Tapos yung kanyang lock saka yung kanyang nut. Kayang-kaya niya yan. Hindi naman to mahirap gawin. Huwag masyadong masikip. Yan, so okay na. Parang may dumi yung fan blade niya. May debris. Sak natin, putok naman yan pag malo. So, check natin guys. Ayan, ikot na. So sa halagang 270, meron ka ng mini fan. Yung power cable, bili ka sa hardware, mga 150 pesos. Mahal na yan sa 200. Pwede kang gumamit nito. Yan, ito yung plug. Detachable plug. Tapos bili ka ng extension cable, mga 1 metro. Kung may budget ka, 2 metro. So 1 metro, mga 45 pesos yun. Yung makapal, huwag na bibili yung manipis. Mga ganyan kakapal yan. Yan. So, yun lang. Magagastos nyo 150 plus 270. Kano ba yun? Sabihin yung mga nasa 250, mga 430, ganun, 430, 420. Depende sa store na mabibili nyo. So, more or less, mga nasa
430 yan yung magagastos nyo. Hindi na masama. So okay, yun lang guys. Kabit ko muna yung cover bago tayo magpaalam. Kamali ako. Kala ko na-post ko. Ayun, so tuloy-tuloy pala. So itutulak nyo lang yan. Tapos ganyan lang siya. Hindi siya mahirap tanggalin. Pag kakalasin nyo, pakin nyo lang. Ganyan lang. Ganun lang. Wala siyang lock na mahigpit. Huwag nyo nababagsak kasi makakalas yan. Yan. Nakabit na ba lang? Yun. Simple lang. At least yan, nagawa natin ng paraan, safe na yung inyong electric fan. Hindi na kayo mag-aalala na pag naiwan to magdamag yung wire. Pag manipis, mag-iinit yan. Pero pag tama, makapal, standard, subok yan kahit magdamag nyo yan gamitin. Pero hindi ko ma-advise sa inyo yan guys kung kayo ay metikuloso. Ito na lang gamitin nyo. Yan o. So ito yung ating dalawang mini fan. Etong itim, yung ginawa ko DIY, 12 watts lang yan. In-upgrade natin ng 12 volts 1 amp yung kanyang power adapter. Eto guys, 30 watts to. Pakita ko sa inyo yung box itong paypeng na yan. Ito guys, meron to sa Shopee, meron to sa Lazada, meron sa TikTok, pero di ako nagpo-promote. Ipakita ko lang sa inyo. 180mm shake head to fan. Ang brand niya ay Paypeng. Paypeng talaga. Yan o, ito yung kay specs. More quiet, more energy efficient, more environmentally friendly. Sorry, nabubul ako. So yung kanyang specs, kung nagtatanong kayo, model, ito yung kanyang model, FP01-180, frequency 50 Hz, wattage niya or rated power is 30 watts, height is 1.34, yung kanyang executive standard, size 180mm, voltage, auto volt siya, 110 to 220 volts AC, insulation grade A. Hindi ko alam yung insulation grade. Appliances category, box type. Okay, so be careful daw. Yun lang, guys. Kung may tanong kayo, comment nyo na lang po sa comment box. And see you in my next vlog. Paandari natin itong isa. Itong gawa ko medyo maingay. Pero yung lakas niya, hindi siya nakakalayo ng lakas. So, sana hindi magulo sa video. Ito, malakas to. Nakatodo na siya. Ito, di pa nakatodo. Pag pinatodo ko to, halos parehas lang ng lakas nitong ginawa ko at saka ito. So, mga 2 metro, 3 metro yung kanyang kayang i-traffic ng hangin. So, yun lang guys. Ingat po kayo palagi. Pa-share na lang po, pa-like. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe naman. At pakihit yung notification bell. At pa-share na rin din po. Ingat po palagi and God bless. See you in my next vlog. Bye-bye!